Tagalog nung kinanta ko na hindi nyo kinanta? Yan. Ano po yung sabi doon? Sabi Mateo dito, chapter 6 verse 33. sabi dito sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay binigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. O yun, di ba? Ano yun? Tapos, alam niyo yung ano? Di ba, sa ano tayo? Di ba, tao tayo? Tao ba yung katabi mo? Tao yan. Di ba sa mga ibon, yan. Yung mga ibon, kung napapansin natin, yung mga ibon, di naman sila nagtatrabaho eh. Pero tignan mo, yung Lord yung yung Lord yung nagpo-provide nung pagkain nila. And how much pa sa ating mga tao na kinreate ka ng Lord, 'di ba? And alam ng Lord, sabi dito, yan. Yung sinasabi din sa Matthew chapter 6 verse 33 yan. Sabi dito, yung put God first above all. Ano ba? Natanong niyo na ba sa sarili niyo na talaga bang inuuna ko ba talaga si Lord? O minsan, nagiging selfish na tayo minsan. O kaya, distracted tayo minsan sa kung ano yung mga bagay na sa paligid natin, kagaya ng kayamanan. Yan. Meron ba tayo? Yung kayamanan. Dapat kapag may kayamanan tayo, di tayo nagpo-focus dun sa kayamanan na yun. Dapat, may mga ibang tao na wala sila sa church kapag Sunday, kapag Saturday, ganyan. Kasi nandun sila sa business nila. Natatakot na baka mawala yung business, natatakot na baka malugi yung business. O kaya, yun. Yan. Pero yung sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Unahin mo yung Diyos. Yung kayamanan, yan eh. Mawawala yan eh. Temporary lang yan dito sa mundo. Yung kayamanan is hindi mo siya madadala kapag nasa langit ka na. And ayun, dapat lagi natin sasabi sa isip natin na yung kayamanan, hindi natin yun madadala sa langit. And anong magagawa mo kung paano kung mayaman ka nga, pero wala ka namang relasyon sa Diyos, 'di ba? Paano kung nakukuha mo nga lahat ng gusto mo sa mundo, pero napakalayo mo naman sa Lord. 'Di ba? So, yun. Sasabi sa Matthew chapter 6 verse 33 na, unahin mo yung Lord. Yan. Unahin mo siya kesa sa iyong mga kayamanan. Paano may tanong ako. Paano kung may nag-offer sa'yo, bibigyan ka niya ng 100 million. Wow, laki. 100 million, bibigyan ka, inopiran ko si kunwari, inopiran ko si Rejoice. Joyce, bibigyan kita na 100 million, ganyan. Pero may kapalit. May kapalit, syempre. Langan bigyan lang kita. Swerte mo naman. Ayun, may kapalit. Kapalit nun, bukas, hindi ka na magigising. Bye-bye. May 100 million ka nga pero bukas di ka na magigising, 'di ba? Mas importante sa atin yung yung magising tayo bukas. Lahat siguro tayo mas pipiliin natin na gumising bukas kaysa sa kayamanan na in-offer sa iyo. So, yun. Paano kung bukas patay ka na? Wala ka na bukas. Paano yun, 'di ba? Tinanggap mo nga yung 100 million pero hindi naman sure yung salvation mo, hindi naman sure yung relationship mo sa Lord. Napakalayo mo sa Lord. 'Di ba? Yan, sabi doon, unahin natin si Lord kasi baka, ayun din, parang relate yun na baka bukas, wala ka na. Mayaman ka nga ngayon, pero bukas, wala ka na. Nagpayaman ka, di ka nag-a-attend sa mga gawain, di ka nag-a-attend sa church. Kasi importante sa'yo yung nakukuha mo yung lahat ng gusto mo, importante sa'yo yung kayamanan. Pero yung kapalit naman nun, wala yung relationship mo sa Lord. Paano kung bukas mamatay ka na? Mayaman ka nga ngayon, pero bukas patay ka na. Yun. Next is, unahin natin yung Lord kesa sa mga nararamdaman natin. Mag-focus tayo sa Lord kesa sa
kung ano nararamdaman natin. Sino yung nakaranas ng mga anxieties dito? Depression. Amen. Yung ilan sa atin nakakaranas niyan. And mahirap po 'yun, 'di ba? Napakahirap na pinagdaraanan 'yun ng isang tao ng tao sa mundo. Kasi 'yun, kahit kapag nakakaranas tayo ng ganun, minsan nawawalan tayo ng kontrol, nalulugmok tayo sa kalungkutan. Nakukulong natin yung sarili natin sa kalungkutan nang hindi natin alam. Kasi yung nararamdaman natin, ayun yung parang nagli-lead sa atin. Para, ayun nga, madala tayo sa isang sitwasyon na ganun. Pero sabi dito, isa din sa sinasabi dito na unahin mo yung yung Lord, yung purpose ng Lord. Bakit mo ba nararanasan yun? Huwag kang mag-look sa kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Mag-look ka sa sa purpose ng Lord. Lord, bakit ko ba nararanasan to? Lord, anong gusto mong anong gusto mong ituro sa akin dito? Minsan kasi kapag may problema tayo, nagkakaroon tayo ng anxiety dahil sa problema. And minsan yung iba, dumarating sa point na sinasaktan na yung sarili para, kala mo naman kapag sinaktan yung sarili, makakalimutan yung problema. Di ba hindi naman? Mas lalong madaragdagan. Masakit na nga yung puso mo, sasakit pa yung katawan mo. Huwag niyang gagawin yun. Mag-focus tayo sa purpose ng Lord kesa kung ano yung nararanasan natin sa buhay natin ngayon. Hindi sinasabi na ini-invalidate yung nararamdaman mo ngayon. Pero yung sinasabi dito, huwag kang mag-focus dyan. Pagpukusan mo kung ano yung purpose ng Lord. Bakit mo nararanasan yung bagay na yan. Yan. Next is put God first sa next, yung huli, sa people, sa tao. Yan. Kahit yung parang naririnig mo ang daming sinasabi sa'yo. Tas, yung masakit dun, masasakit na salita yung sinasabi sa'yo ng mga taong sa paligid mo. Huwag mo silang pansinin. 'Di ba? Mag-look ka sa ng Lord. Kay Lord ka, tumingin, huwag sa mga tao. Yung kunwari, na-assign si Joy na sumayaw sa Saturday class. Pero nakita siya ni Ninya. Nakita siya ni Ninya parang nagmura ganyan. Example lang to, kayong OA. Ayan, nagmura ganun. Tapos si Joy, gagawin ni Joy is yung parang sasayaw siya, 'di ba? Siya yung nakatoka sa sasayaw sa Saturday class. Ngayon, si Ninya, nakita niya nagmura si Joy. Tapos nasabihan niya si Joy na, sus, nagmura naman yun. Sayo-sayo pa sa sa harapan. Di ba may mga ganun? Hindi natin napipigilan yung bibig ng tao eh. Kasi yung mga tao, judger talaga eh. Aminin nyo, judger kayo. Judger po kasi yung mga tao, walang pigil. Di ba po? Ayan. Naku, tigil-tigilan nyo yan. Ayun. Sabi ni Ninya, sus, nagmura naman yan. Tapos ngayon, sumasayaw, worship song. Ganyan. Tapos narinig yun ni Joy. Yan. Dapat huwag mong pansinin kung ano yung naririnig mo sa iba. Mag-focus ka sa Lord. Unahin mo yung gusto ng Lord sa buhay mo. Ba't ka kasi nagmura, Joy? Ayun. Mali mo, dala na emosyon. Pero di ba? Basta yun. Ayun. Mag-focus ka sa kung ano yung gusto ng Lord na Mali mo, hindi naman talaga nagmura si Joy. Mali yung pagkakarinig niya. Nag-judge siya agad, di ba? Ayun, wag mong papansin kung ano yung sinasabi ng mga tao na sa paligid mo. Mag-focus ka dun sa gusto ng Lord na gawin mo. And yun, sabi naman sa yung sa atin naman, kunwari bukas, sa mga parents natin, di ba? Nag-aalala sila kung anong nakakainin bukas. Ayan na yung baon ng anak ko para bukas. Ay, na yung kakainin namin para bukas. Di ba may mga ganun? May mga, ayan nga, namumblema tayo na kung ano yung kakainin natin para bukas. And namumblema tayo kung ano yung darating na problema bukas. Di ba? Huwag kayong mag-overthink. Yun, huwag kayong mag-overthink. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 8, may sinasabi din yung ano po yung sabi doon?
Sabi doon, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Diyos na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Amen, di ba? Kagaya ng sinabi ko kanina na yung mga ibon nga napoprovide yung Lord ng pagkain para sa kanila. Kahit na hindi sila nagtatrabaho, yung Lord yung nagpo-provide ng pagkain para sa kanila. And how much more yung tao na nilikha gamit yung wangis ng ating Panginoon. Di ba? Yan, how much more ka pa, mas special ka kaysa sa ibon. Alam ng Lord kung ano yung pangangailangan mo. Alam ng Lord kung ano yung kailangan mo. Hindi mo pa i-ask, pero alam na ng Lord kung ano yung kailangan mo para bukas. And minsan kasi yung tao, lagi. Diba, tayong mga tao, yung hinihingi natin minsan sa Lord, hindi na yung kailangan natin. Yung hinihingi natin minsan sa Lord, yung wants na natin, tandaan po natin na yung wants and needs, magkaiba po yan. Yung wants, ayun yung gusto mo. Yung gusto mo lang para sa sarili mo, o kaya para sa iba, yan. Ayun yung gusto mo lang, yung wants. Pero yung needs, ayun yung pangangailangan mo. And minsan, humihiling tayo sa Lord na, Lord, sana ibigay mo na to sa akin. Yan, nagpe-pray tayo na gano'n. And kung ibigay ng Lord, the good thing, di ba? Blessing. Kasi binigay ng Lord. Pero kung minsan kapag hindi nabibigay ng Lord, yung iba nagtatampo kay Lord, yung iba nagagalit. Minsan yung iba nawawala pa sa ministry. Kasi hindi nabibigay yung kagustuhan. Yung gusto niya. Hindi nabibigay yung kung ano yung hiniling niya sa Lord. Kung gano'n yung gusto mong mangyari, di sana ikaw na lang yung naging Lord. Ano pa siya? Di ba? Ano pa siyang naging ama mo, naging Diyos mo? Kung gusto mo, yung puro gusto mo yung masusunod. Amen. Yan. Ano yun? Ayun. Sabi naman sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, Sabi dun sa 1 Timothy 6, verse 8, kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Amen yan. Kagaya nga ng sabi ko kanina, may mga tao na kapag hindi nakukuha yung gusto nila, nagtatampo sa Lord. Diba? Minsan yung iba nawawala. So yan, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, sabi doon, dapat tayong masiyahan kung ano yung meron tayo. Amen. Dapat grateful ka of what you have. Kasi yung iba, hindi yan yung iba, wala sila niyan. Meron kang bahay, pero yung iba, tumingin ka sa ilalim ng tulay, marami pong mga bata doon, maraming mga matatanda doon na walang masilungan, walang bahay. Tayo, minsan, sa pananamit natin, ang arte-arte natin, gusto natin lagi yung maganda. Minsan sa pananamit natin, gusto natin lagi basta yun, gusto natin yung, marami tayong damit. Pero kung titignan mo sa mga bata sa labas, wala sila nun. No choice sila. Minsan yung iba, isa lang yung damit, isa lang yung short. And masaya na sila dun kasi meron na silang damit. Tapos sa pagkain, yan. Minsan ayaw natin ng gulay. Gusto natin chicken. Sino yon? Ang arte natin sa pagkain, pero kung titignan natin sa iba, wala sila nun. Marami pong namamatay sa gutom. So yun, be grateful of what you have. Kasi yung iba, wala nun. Yung iba, kung anong meron ka, yung iba wala sila nun. And ayun nga, alam niyo may kwento ko, yung parang about sa bata. Ay, kwento ba to? Yung about sa bata na parang siya, kapag naiinitan yung bata, gagawin niya is magbubukas siya ng electric pan. Kapag nagugutom kapag kumakain yung bata, yung gusto lang niya is yung mabusog siya. Bakit? Kasi alam niya na yung parents niya yung nagpo-provide ng bayad para sa kuryente. And hindi niya naiisip na yung parents niya yung nagpo-provide nun. I mean, kampante pala siya na yung parents niya yung nagpo-provide nun. And
kapag nagutom siya ulit, yan, alam niya bibigyan siya ulit ng pagkain ng parents niya. Kasi alam niya na meron siyang parents. So, same din sa atin, na kapag, yung parang, huwag tayong mag-worry sa kung ano yung kailangan natin para bukas. Kasi yung Lord yung nag-provide. Siya po yung ating Diyos Ama na nasa langit. Ayan. Tapos minsan, balik tayo sa kapag humihingi ng parang kagustuhan, parang pansariling kagustuhan yan. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 3, ang sabi doon, Sabi dito sa Santiago 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong mga layunin. Humihingi kayo upang mabigyan ng inyong kalayawan. Amen. O yan, di ba? Yung tao kasi gusto lang talaga niyan yung makuha lang kung ano yung niya. Hindi niya minsan na iisip na baka masama yun na hinihiling niya yung parang bagay na minsan hindi niya naman talaga kailangan. Gusto niya lang talaga makuha. And ayun po yung mga iwasan natin. Yung humingi tayo sa Lord ng mga bagay na sobra-sobra. And kapag hindi natin nakuha, magtatampo sa Lord. Pag di natin nakuha, mawawala sa ministry, di ba? Iwasan po natin yun And sabi naman sa Colossus chapter 3 verse 2, ang sabi po doon Sabi dito sa Colossus 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen, yan. Dapat yung mas hinihiling natin sa Lord, yung mga bagay na mas ikakabuti para sa lahat. Ikakabuti ng lahat. Ganyan. Hilingin mo kapag manghingi ka ng pagkain sa Lord, pero hindi para sa'yo. Para sa kaibigan mo nagugutom, ganyan. Yung parang yung mga bagay na mabuti para sa iba. And wag lang yung hinihingi mo yung mga layaw mo lang. Hingin mo naman yung mga kailangan din ng iba. Kasi malay mo, ikaw yung nilagay dyan ng Lord para ipag-pray siya. Di ba? And ayun, minsan kasi distracted yung mga tao sa kung ano yung ino-offer ng mundo. And yun, nadidistract tayo sa kung ano yung ino-offer ng mundo. And minsan nakakalimutan na natin yung yung parang, ba yun? Minsan nakakalimutan natin yung relationship natin sa Lord kasi masyado na tayong distracted. And the more na nangihingi tayo ng mga bagay na hindi importante, the more na mas nadidistract tayo sa ino-offer ng mundo. And yun, kapag dumating naman tayo sa parang hindi na nabibigay ng Lord, nanlalamig na, yan, nawawala tayo, ganyan. Paano ba maiiwasan yun? First is yung kasagutan doon is disconnect yourself to the worldly things. Yan, i-disconnect mo yung sarili mo sa mga bagay na ino-offer sa'yo ng mundo. Paano ka mag-grow sa pananampalataya? I-disconnect mo yung sarili mo sa mundo. Yan, amen. Disconnect yourself to the worldly things. Yan. Minsan kasi kapag masyado tayong distracted sa mundo, dumarating yung mas dumadami yung mga pagsubok sa atin. Kasi, yun nga, hindi tayo nakapokus sa gusto ng Lord, hindi tayo nakapokus sa ng Lord. Sa gusto ng Lord. Yan, pag nagsik tayo sa kaharian ng Lord, marami tayong matutuklasan. Yung buhay Kristiyano po, hindi po siya yung masasabi natin na madali. Hindi po totoong madaling maging Kristiyano. Kasi yung totoo, tayo po yung mas nahihirapan mamuhay dito sa mundo. Kasi itong mundo, hindi naman to yung hindi to para sa atin Hindi tayo para dito. Sa mundo, parang temporary lang din tayo dito. Amen? Yan. Yung kaya kung makikita natin minsan, or mapapansin natin minsan, bakit ganun Sila na-enjoy nila yung buhay nila. Nagagawa nila yung gusto nila,
nagiging masaya sila sa buhay nila. Samantalang tayo na lagi nagsisimba, tayo na lagi nasa church, tayo yung mas maraming problema. 'Di ba? Sino yung walang problema dito? Amen. Yan, 'di ba? Tayo yung mas maraming problema. Bakit? Kasi tayo yung tayo mas malagkit sa mata ni Satan. 'Di ba? Ayaw ni Satan na pampalapit ka sa Lord. And bakit nga ba niya bakit pa niya kukunin yung mga unbeliever, yung mga taong yung mga taong masasaya na sa buhay nila? Bakit niya pa kukunin yun? Sa kanya na yun. Ba't niya pa bibigyan ng problema yun? Ba't, 'di ba? Kasi sa kanya na yan eh. Mas kukunin niya yung mga taong nasa loob ng church. Mas ititempt niya. Kasi ayaw niya na lumalim yung relationship mo sa Lord. Ayaw niya na magkaroon ka ng intimate relationship sa Ama mo na nasa langit. Amen. Ayan. Pero, wag tayong mangangamba or wag tayong mga bahala. Kasi, in the midst of the battle, pwede natin mahanap yung true happiness sa gitna ng laban mo. And, yun yung may sinasabi sa Matthew chapter 11 verse 28. Amen. Sabi dito sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen yan. So, yung buhay Kristiyano po, hindi lang siya about sa Hindi lang siya about sa comfort ng Lord. Hindi lang siya about sa, masaya kapag na kay Lord. Hindi lang siya about doon. About din siya sa maraming pagpapagal at maraming pagsubok. Amen. Kasi, mas gusto ng Lord yung character development mo kesa sa mas gusto ng Lord yung character development mo. Kaya may mga ganun tayong kasi siguro nararanasan natin yung mga ganun. Sinishape tayo ng Lord. 'Di ba? Alam niyo yung ginagawa sa kahoy kapag pinupukpok para makagawa ng sculpture ba yun? Ayun ba yun? Parang yun pinupukpok siya tapos akala ng sinisira. Pero yung totoo, pinapakinis, tas unti-unti siyang nagiging isang image o isang art. Yun. Isipin natin yung bagay na gano'n, na hindi ka pinupukpok ng ganyan, hindi ka nagkakaroon ng problema sa buhay mo, hindi para pahirapan ka lang, hindi para sirain ka, kundi meron yan para ma-shape ka. And yun, para ma-shape tayo sa kung ano yung design ng Lord sa buhay natin. Yan sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. And hindi lang yun. Sa gitna ng problema, meron pa tayong hope. Andyan pa yung Lord kasi, andyan yung Lord na kapag nahihirapan ka na, kapag nabibigatan ka na, di ba? Sabi niya, lumapit ka sa Kanya. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. Amen. Lumapit ka daw sa Kanya. Huwag kang lumayo. Kapag meron kang problema, imbis na lumayo ka sa Lord, gawin mo, mas lumapit ka. 'Di ba? Mas lalo mo siyang isik. 'Di ba? Ayun. Mas lalo kang lumapit sa Lord, huwag kang lumayo kaysa lumayo ka, lumapit ka sa Kanya kasi ayun yung mas mabuti para sa iyo. And yun. Sabi naman sa we're in a corrupt and sinful world. Lagi natin tatandaan yun. Na nasa mundo din tayo na maraming mandaraya, maraming kasalanan, di ba? Maraming kasalanan. Makasalanan yung mundo eh. Kaya yun. And lagi tandaan na hindi tayo para dito. And tayong mananampalataya, expect na natin na tayo yung mas magkakaroon ng maraming problema. Kasi hindi tayo para dito eh. Stranger ka dito eh.
yung hinanda sa'yo ng Lord, hindi naman to eh. Yung hinanda sa'yo ng Lord, yung sa piling niya. Yung kapiling siya. Yan. Wag natin laging tinatatak sa isip natin na lagi lang masaya sa Lord. Itatak din natin sa isip natin na andun yung kasiyahan, pero at the same time, andun yung maraming pagpapagal at maraming pagsubok. Sabi naman sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 3, ang sabi po dun, Santiago chapter 1, verse 2 to 3. Sabi doon, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. Yan. Sabi dito sa Santiago chapter 1, verse 2 to 3, magalak daw tayo kapag may pagsubok. Amen. Kaso, yung tanong doon, paano mo maiintindihan na kailangan mong magalak kapag may pagsubok kung hindi mo naman kilala yung Lord? Kung hindi mo naman kilala or di mo naman naranasan yung grace ng Lord, kung hindi mo na-appreciate yung grace ng Lord, paano natin magagalak tayo sa kabila ng pagsubok, di ba? Kung hindi natin alam yung mga bagay na yon. Sabi kasi dito, magalak kayo kapag kayo dumaranas na iba't ibang pagsubok. Yan. Parang magiging initial reaction mo doon, dapat ba maging masaya ako kasi nasasaktan ako? Di ba? Kapag, yung parang magiging reaction mo doon, dapat ba mag-enjoy pa ako kasi nararanasan ko yung mga gantong bagay. Nahihirapan ako, gabi-gabi ako umiiyak, dapat ba maging masaya pa ako? Ayun yung maging initial reaction ng isang taong hindi kilala or hindi alam kung paano kumilos yung Lord. And yun, sabi kasi dito, magala kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat nyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. So yun, magiging matatag yung pananampalataya natin sa pamagitan ng pagsubok. God allows trials and pain. Hindi para sirain ka, hindi para saktan ka. Inalaw yan ng Lord para din mag-grow ka sa pananampalataya mo sa Kanya. Amen. Ayan. Yun, balik tayo sa happiness in the middle of the battle. Yan. Tandaan po natin na yung Lord po, patas po siya sa buhay. Patas yung Lord. Lagi natin tandaan na kapag yung Lord is minsan kasi iniisip natin na ang unfair ng ang unfair naman Lord kasi nararanasan ko to pero sila yun, nag-e-enjoy sila. Ako ito gabi-gabing umiiyak, gabi-gabi lagi nasasaktan. 'Di ba? Dahil sa mga pagsubok na dumarating. Pero lagi natin tandaan na yung Lord po, patas po siya. Hindi niya hahayaan na magkaroon ka ng battle na hindi mo kayang ipanalo. Hindi niya i-allow yung yung mga battle na alam niya hindi niya mo kaya. And minsan God allows trials and pain kasi gusto ng Lord din na umasa tayo sa Kanya. Hindi po natin kaya na lumaban na tayo lang mag-isa. Kailangan natin ng kasama. Ayun. Kailangan po ng alam niyo yung 2 is better than 1. Yan, kailangan natin ng kasama. Ano ba yun kapag 2 is better than 1? Sinong tatawagin mo pag kailangan mo ng tulong? Kaibigan mo ba? Jowa mo ba? Sino? Si Ate Rich. Hindi si Ate Rich. Si Ate Rich po mahina din yun. 'Di ba? Mahina din yung kaibigan mo. Amen, si Lord. Siyempre, kung pipili ka ng kasama, kung mag-aaya ka na lang din ng kasama sa isang gera, dapat yung malakas na, dapat yung perfect na. Wag, alangan naman ayain mo yung kaibigan mo, di parehas kayo namatay sa laban. Di ba? Yung ayain mo, yung sure win talaga na pagkasama siya. Kasi nagtitiwala ka na perfect siya eh. Nasa kanya lahat ng armas. Yun. And yun. Alam niyo yung kwento nung, yung mga swimmer, mga athlete, ganyan.
Alam niyo po, yung mga swimmer, yung mga athlete na ganun, hindi po sila hinahayaan na lumaban or maging athlete kung hindi sila well-trained. Kung hindi sila marunong lumangoy, syempre. 'Di ba? Kahit na marunong na sila lumangoy, kahit na well-trained na sila, kailangan po nila ng yung parang rescuer. Ano ba 'yan? Yung rescuer ba 'yun? Yung nagaano? Ha? Ayun, lifeguard. Kailangan po ng lifeguard nung kahit yung kapag nagsiswimming, nagpa-practice, ganyan, o kaya nasa isang competition, kailangan po ng swimmer ng lifeguard. Kahit na gaano siya ka well-trained, kahit na gaano siya kagaling lumangoy, kailangan po niya ng lifeguard. Kasi bakit? Paano kung dumating sa habang lumalangoy ka, pulikatin ka, 'di ba? Paano 'yun? Makakalangoy ka pa ba nun? Paano kung abang lumalangoy ka, bigla kang atakihin sa puso, 'di ba? Kailangan mo ng lifeguard. Kahit na gaano ka kagaling lumangoy, yun ang galing mo sa langoy kung inaatake ka na sa puso. 'Di ba? Ganon. Meron magan. Basta 'yun. Ayun. Tapos 'yun, sabi dito, basta 'yun, ba 'yun? Sabi dito, even the most skilled can fail, even the mightiest can fall. Even a leader needs a leader. Even a pastor needs a pastor. Our strength, experience, skills, and wisdom are not an assurance of being infallible or invincible. Someone needs someone. Kailangan natin ng kasama. Amen. Yan. Kapag may kasama tayo, meron tayong helper. May tutulong sa atin kapag nadapa tayo. May kasama, merong tutulong sa atin, may magtatayo sa'yo kapag nadapa ka, o kaya kapag napilay ka, may aakay sa'yo. And next is kapag meron tayong kasama, merong sa'yo, merong maglilid sa'yo. Yan. Ayun, may maglilid sa'yo. Next, pangatlo, kapag may kasama ka, merong mag-guide sa'yo sa mga dapat mong gawin. San ba di ba sa school, yung mga student, kailangan nila ng teacher para matuto sila. So, ganun din tayo. Kailangan din natin ng teacher para, may mag-guide sa atin, may magturo sa atin ng tama. And next, yung last one, yung kapag meron kang kasama, meron kang savior. Amen. John 3:16, no? Ano yan? Sabi doon? 1, 2, 3. La. Sabi sa John 3:16, sige nga. Sige. Ayun yun. Sige. Upang ang sino mang Amen. Yan. Thank you. Ayun, di ba? Kung wala si Lord, walang magliligtas sa'yo. Kaya, yan, someone needs someone. Kailangan natin si Jesus para maligtas tayo. Sabi pa dito, yan, you need someone, this teaches us that we can't run alone. It's hard to fight alone. It doesn't matter how strong, how wise, how well-trained or skilled you are. You need someone to support you, guide you, protect you, remind you, correct you, and even to rebuke you. Yan. Kailangan po natin ng kasi kailangan natin si Lord. So, yon. Sabi pa dito sa alam niyo po ayun, may tanong pala ako, di ba? Wait lang, balik tayo sa happiness in the middle of the battle. Kapag nakakaranas ba tayo ng pagsubok, parang may tanong ako. Kapag nakakaranas ba tayo ng matinding pagsubok, kaya nating mag-show ng love sa iba? Yung tipong nasasaktan ka na, pero kailangan mong gawin to kasi mahal mo siya, ganun. Kaya niyo yan? Yung down na down ka na talaga, yung down na down ka na talaga sa buhay mo.
Kaya mo pa bang mag-show ng love sa iba? Pero ano nyo kasi, may share lang ako konti dito. Ano yon? Meron kaming kaibigan. Circle of friends kami. Tumatawa. Ayun. Meron kaming kaibigan, circle of friends kami. Tapos ano, sa loob ng circle na yon, so sa loob ng sa loob ng circle of friends namin na yun, meron kaming isa na kaibigan na gusto niya lagi siyang sinusuyo. Meron siya, gusto niya parang kapag di siya okay, lalayo siya sa mga magkakaibigan. Lalayo siya, pero yung kaibigan namin na isa, sila talaga yung magkaibigan. Dalawa talaga silang una na naging magkaibigan. Tapos, kumbaga nadagdag lang kami. Tapos yun, yung gusto ng yung parang kapag hindi siya okay, lumalayo siya sa mga tropa. Kapag di siya okay, nagsosolo siya mag-isa. Tapos yung ginagawa nung kaibigan niya nun, alam nyo, dito ko talaga na-realize yung na, yun nga, yung tanong ko kanina, na sa kabila ng pagsubok mo, kaya mo pa ba mag-show ng love? Dito, ito yung parang siya yung naalala ko dito na nung time kasi na yun, syempre, di ba, magkakaibigan. Ngayon, may nasi-share siyang mga problem sa circle. And aware yung circle na na may problema din siya. Pero yung isa naming kaibigan, yun nga, unti-unting nawawala. Tas yun, parang, syempre yung buong circle, hindi naman talaga masyadong, hindi naman sobrang lalim ng relationship nila sa kaibigan na yun na parang nawawala. So, parang nangyayari nun, parang tinataboy nung kaibigan na nawawala na yun, yung buong circle. Yung parang tinataboy niya yung buong circle na kaya ako mag-isa to. Wala namang parang ganun. Umabot na sa point na sinasabi niya, walang kwenta yung mga kaibigan niya. 'Di ba? Umabot na sa ganung point. Pero, ayun, kaya yun, parang naglaylo na yung yung buong circle na parang na sinasabi na sige, yaan na muna natin siya. Baka kailangan niya ng space para sa sarili niya. Ganyan, naglaylo na. Hinayaan na siya kasi ganun nga, tinataboy niya nga yung buong circle. Pero meron kaming isang kaibigan, yung close niya na kaibigan, ayun yung lagi siyang pinupuntahan. Nagugulat kami, lagi siyang pinupuntahan nung kaibigan namin na yun. Yun, lagi siyang pinupuntahan. Tapos nung time na yun, nababalitaan namin na meron na ring mga nasasabi yung kaibigan na lumalayo doon sa kaibigan na pumupunta. Okay, malito kaibigan na pumupunta na parang doon ka na. Isa ka rin naman sa kanila. Lahat kayo, walang paki sa akin. Ganon. Basta ganon. Iwan ko ba? Basta. Tinataboy niya na rin yung best friend niya na yun. Kumbaga, kung kami, kung kami friend sa buong circle, yung kaibigan na yun, ayun talaga yung matatawag niya na best friend. Kasi sila yung una na naging magkakilala. And dumating sa point na napagsasalitaan niya ng mga masasakit na salita. Pero yung kaibigan namin nun, alam niyo yung ginawa niya? Hindi siya sumuko. Hindi niya sinukuan yung kaibigan namin na yun. Na kahit na ang sakit na ng salita na binibitawan ng kaibigan namin na yun, hindi niya sinukuan. Parang makikita mo din kasi dito na yung love, siya, full of understanding siya. Hindi siya always, full of understanding yung love, na pinipilit niyang intindihin yung nararamdaman ng kaibigan niya na yun, kaya sa sarili niyang nararamdaman. Kinalimutan niya po yung self-esteem niya, para lang maabot yung kaibigan namin na yun. Para lang bumalik siya kay Lord. Yan, love is full of understanding and selfishness. Ayun po. Selfless. Yung pagmamahal po nung kaibigan namin na yun dun sa kaibigan. Hindi mo kasi siya matatawag na na parang sa romantic way. Hindi ganun, kasi parehas sila ng gender. Tapos yun, hindi ganun. Hindi lang siya about sa romantic way ng love. About siya sa kung paano niya know yung love sa kaibigan niya. Kahit na kahit na, ayun, paano niya know yung love kahit na nahihirapan din siya sa buhay niya, kahit na may dinadala din siyang sarili. Yan, handa niyang kalimutan yung self-esteem niya para lang mabalik ka kay Lord. Basta yun. Tapos, ayan, love is not always give and take.
it's also about give, give, give. 'Di ba? Ginawa kasi ng kaibigan namin na yun, puro bigay lang siya. Hindi siya hindi namin nakikita na parang nababalik yung love na nabibigay niya dun sa kaibigan niya na yun. 'Di ba? So, ayun, natatouch ako sa kaibigan namin na yun kasi kahit na may pinagdaraanan siya, kahit na nung time kasi na yun talagang alam kong depressed din talaga yung kaibigan namin na yun. Pero nagugulat ako, pilit niya palang ina-approach yung kaibigan namin na yun. Kahit na yun, pinagtatabuyan na nga siya. Tapos ayun, makikita natin sa nakita ko sa story nung kaibigan ko na yun na kaya pala nating magbigay ng love kahit na kahit na we're in a battle, kahit na sobrang hirap na hirap din tayo. Mga time na yun, nagtatanong ako kaya ko bang magbigay ng love sa iba kapag meron akong problema, sarili? Ayan, alam mo yung sagot ko dun? Hindi. Pag di niya ako kinausap, di ko na rin siya kausapin. Ganun ako Tapos kapag hindi siya kapag gusto niyang wala ako, sige go, bye-bye, ganun. Ganun yung initial reaction ko. Pero nung time na na-meet ko yung dalawa na yun, nung time na na-meet ko yung kaibigan namin na yan, natutunan ko na possible pala na sa generation natin ngayon, na makapagbigay tayo ng love sa mga kaibigan natin kahit na kahit na may sarili tayong problema. So yun, siya yung isa sa naalala ko nung time na ayun, saan ba nanggaling yun? Basta yun, siya yung naalala ko yung about sa kahit na kahit na marami tayong pagsubok, kaya natin magbigay ng love sa iba. Yan. Tapos alam niyo yung fruit of the spirit. Siyempre, kapag yung love kasi makikita natin, siya yung una sa fruit of the spirit, di ba? Ayun yung sinasabi sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23. Amen. Sabi doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So yun, di ba? Yan, unang sinabi sa fruit of the spirit, yung pag-ibig. Amen. Yan yung pag-ibig. Kagaya ng kwento ko kanina, yung parang mag-show ka ng love kahit na pagod ka, kahit na may sarili kang problema. Isa siya sa siya yung unang binanggit sa fruit of the spirit. Natanong niyo na ba yung nag-grow ba tayo sa di ba yung battle, sinishape nga tayo para magkaroon tayo ng character development. And hindi natin namamalayan na nag-grow na pala tayo nang hindi natin alam. Unti-unti na sa atin nakikita yung love, yung joy, yung peace, yung patience, faithfulness, goodness, kindness, self-control. Diba? Kabisado ko. Basta yan. Yan, unti-unti nakikita sa atin yung mga ganun, nang hindi natin alam. Kasi, maraming tayong dinaanan na pagsubok na nagtatrust kay Lord. Kung sumuko na tayo una pa lang, asan yung paano mo kuha din yung character development mo? Yan, sabi ito, yung love, selfless, unconditional care for others. Yan. Selfless po yung pagmamahal. Example nito, yung may kaibigan ka nangangailangan ng tulong. May kaibigan ka nangangailangan ng tulong. And kahit na pero pagod na pagod ka. Yan. Pero dahil mahal mo siya, gagawin mo, tutulungan mo siya kahit na tutulungan mo siya kahit na pagod ka nga. May kilala ko nun. Yung isa nagtampo. May namumula. Amen. Basta yun. Ba't ba tutulungan nung isa yung taong nangangailangan ng tulong? Bakit? Kasi mahal niya yun. Diba? Uy. Drop name. Hindi po. Ayun. Amen. Po.
showing kindness to someone who's hard to love. Minsan naman minsan naman po, yung mga mahirap mahalin, yan. Dapat po natin silang mas lalong mahalin kasi, yun nga. Sa joy, example naman ito, sa joy is deep happiness that isn't based circumstances. Yung parang nararamdaman mo yung joy na out of nowhere. Nararamdaman mo yung joy kasi na-feel mo yung presence ng Lord. Nakasama mo siya, kaya masaya ka. Ayun. Ayan, example, feeling at peace and thankful even during and tough season because you trust God. Kasi meron kang trust sa Lord. Kahit na na-late ka sa school, yan. Basta yan. Nararamdaman mo yung joy out of nowhere. Ayun. And next is yung peace. Yan. Inner calm and trust in God, not worrying or being anxious. Nagtatrust ka kasi sa Lord. Kampante ka kasi andun yung trust mo sa Lord. Example, kapag may nakikipagsigawan sa'yo, galit na siya sa'yo, yung gagawin mo, kalmado ka lang. Hindi mo siya sasabayan. Kahit na pasigaw na siya magsalita. Kasi, yun, nasa yung spirit ng Lord. Ayan, and, yun. Tapos, matyaga ka nag-aantay sa mga will ng Lord sa'yo. Yun. Tapos, yun, niniwala ka na God is in control. Kaya meron kang peace. Kasi niniwala ka na God is in control. Next is yung patience. Yan, ano sa Tagalog yung patience? Hindi, mali. Ayun ba yun? Pagtsatsaga. Yun, hindi pasyente. Pagtsatsaga. Amen. Yun, may tiyaga ka. Isa yan sa mga nakikita. And example nun is yung yung kapag inaantay mo yung kaibigan mo. Kunwari, sabi ng kaibigan mo, uy, magkita tayo ng gantong oras, 8 a.m. Pero dumating siya, 10. Di ba? Alam niyo na, Filipino time. Yung andun yung kailangan mo habaan pasensya mo. Parang gagawin mo na lang, iintindihin mo na lang siya, baka na traffic kasi. Nagja-judge ka agad di ba? Ayun, amen. Yun po, mahabang pasensya. Nakikita yung mahabang pasensya. Iintindihin mo na lang siya kahit na late siya. Kasi mali mo may emergency sa bahay nila. Di ba? Uy, general yun. So, yun. Tapos, next is kindness. Yan, being considerate, gentle, and helpful to others. Example, giving someone a genuine compliment or holding a door with open... hindi, wag yun. Yung example ko na lang neto yung kapag sa umaga. Yan. Kapag sa umaga, alam nyo ba, para sa akin lang sa umaga, kapag, kunwari, di ba, nung last year kasi, pang umaga ako sa school. Tapos, one time, may matanda nang umiti sa akin. Ginitian niya ako out of nowhere. Alam nyo, doon nabuo yung yung buong araw ko. Alam nyo, sa simpleng ngiti, na nabuo yung araw ko na yun. Like, naging maganda. Kasi, ako nun tawag dito. Alam ko, puyat ako ng tapos ang dami kong ginawa nung gabi. Pero yung ginitian lang ako ng matanda na yun, naalala ko yun buong araw, gumanda yung buong araw ko. 'Di ba? Yung parang yun, sa simpleng ganong gawa is may nabubuo kang araw na may nabubuo kang araw na masaya para sa iba. Yan, kindness. Tapos goodness. Makikita yung goodness, living with integrity and doing what's right. Yan. Yung goodness naman po, ito naman po yung kabutihan. Yung in general naman siya, compare sa kabaitan or yung kindness. Yan. Example nung yung parang kapag sinuklian ka ng sobra ng tindera. Yan. Sinuklian ka ng sobra ng tindera. Gagawin mo,
dahil nasa yung Holy Spirit ng Lord, ibabalik mo yung sobra. So yun, showing goodness. In general po siya. Tapos faithfulness. Yan, being reliable, loyal, and true to your word and to God. Kapag kapag nagbitaw ka ng salita, gagawin mo talaga. Kasi nabitawan mo yung salita na yon. Yan, faithful ka sa kung ano yung salita na nabibitawan mo. Yan, example. Ayun yung example. Kahit na kunwari, may birthday ng kaibigan nyo, and dinaasahan ka niya na pumunta ka doon. And syempre ikaw, tinatamad ka. Pero dahil faithful ka, dahil nasa iyo yung Holy Spirit, di ba? Gagawin mo, pupunta ka pa din. Kasi may nabitawan ka ang salita sa kaibigan mo na yon. Amen? Yan. Being faithful of basta yun, faithful kayo. Next is gentleness. Yan, being calm and careful in how you treat others. Pinag-iisipan mo, nakikita sa'yo na pinag-iisipan mo every word na lalabas sa bibig mo. Kahit na alam niyo, yung tao po kasi may mga situation na sobrang galit na tayo. Parang gusto mo naman ilabas yung sarili mong nararamdaman, hindi yung puro siya lang yung nakikinig. Pero dahil ayaw mo siyang masaktan, dahil ayaw mo makasakit ng ayaw mo siyang masaktan sa words na lalabas sa'yo, sabihin pa natin na kahit totoo yan, yung parang ma-apply mo sa sarili mo yung yung gentleness na pipiliin mong wag siya masaktan. Ay hindi, wag na lang yun. Yung na lang, kunwari, si Joy. Favorite kita, Joy. Joy, alam mo ba? Favorite kita. Kunwari si Joy yan. Si Joy, amoy putok. Ganon. Basta yon. Kunwari, joke lang to, example. Si Joy, amoy putok. Tapos, asa si Milen? Ayun, tapos si Milen, naamoy niya si Joy. Ngayon, dahil na yung Holy Spirit na kay Milen, paano niya sabihin na amoy putok si Joy nang hindi siya nang hindi siya nasasaktan? Ano bang dapat gawin ni ni Milen? Huy, Joy, anong takas ng power mo? Joy, amoy tinapay ka, ganon? Ganon ba? Hindi ganon. Dahil may Holy Spirit, ito naman. Dahil may Holy Spirit si Milen, di ba? Dahil kasama ng Lord yung dahil may Holy Spirit si Milen, gagawin niya, Joy, halika dito. Kakausapin niya in private, para hindi masaktan si Joy. Di ba? Andun makikita mo yung gentleness kapag meron kang Holy Spirit. And last one is yung self-control. Ayun, self-control. Kagaya ng sinabi ko kanina, na kapag, na parang pasigaw na yung kausap mo. Yan. Pero ikaw, dahil nasa yung Holy Spirit, hindi mo siya babalikan ng sigaw din. Parang kakausapin mo siya, uy, ayusin natin to, huwag kang sumigaw. Ganyan. Tapos, magkakaroon ka ng control sa sarili mo na wag din siyang wag pantayan yung emotion niya or yung mood niya nung time na yon. So, ayun, example. Hindi, okay na yung example na yun. So, yun. Yung fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Sa Tagalog. Ano yun? Ano sa Tagalog? Ano ulit yun? Yung Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ayun. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Amen. Yan. Two is better than one. Kapag kasama mo si Jesus, kapag kasama mo si Lord, yan. Unti-unti na na-show yung fruit of the Spirit sa buhay mo. Minsan di natin alam, pero minsan ginagawa din natin. Kasi, automatic yun. Kapag kasama mo yung Holy Spirit, unti-unti na siyang nakikita sa buhay mo. Yan. Kaya kapag sinik natin yung kingdom ng Lord, kapag inuna natin yung Lord,
lahat ng kailangan natin maad eh. Lahat ng kailangan natin ibibigay niya eh. And kapag nangyari yun, syempre dahil kasama mo si Lord, makikita din sa'yo yung love, yung joy, yung peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan. Makikita sa'yo yan. Kasi kasama mo yung Lord. And, ayan lang po. Amen. Yan po. Baka po may dadagdag si Pastor Arnold. Kanino to? Aido. Kanino tong pang Aido? Ito. Baka may may-ari ah. Kay Jimsel. Oo. Babata pa, may ka-Aido na. Ayos ah. May nag-propose na. Aido, baka idoling yun ah. Ayun, so salamat sa Diyos, no. Yun ay paalaala sa atin. Alam nyo, pag hindi natin uunahin ng Diyos, iba mauuna mo eh. Ayan. Siguro, bakit may mga tao hindi ang Diyos ang inuuna? Yan. 'Di ba? Madalas natin marinig yung aral na unahin natin ng Diyos kapag meron tayong problema, unahin natin si Lord. Kapag meron tayong pagka malungkot ka, unahin mo si Lord. Pagka masaya ka, unahin mo si Lord. Yan. So, pero bakit may mga tao, kahit tayo minsan na mga Kristiyano, kung minsan bago ka lumapit kay Lord, lalapit ka muna sa tao eh. 'Di ba? Magbabaka sakali, ang Diyos madalas nagiging huli sa atin. Halimbawa, nalapitan mo na lahat ng tao na inaakala mo na makakatulong sa'yo, tapos hindi pa rin nasolusyonan ang iyong problema. So doon mo palang maiisip ang Diyos. 'Di ba? Tama? So, kung minsan, hindi natin nagagawa na ang Diyos ay uunahin, kundi nalalagay natin siya sa huli. Okay? So, bibigyan ko kayo ng isang dahilan bakit ang Diyos ay hindi natin nauuna. Okay? Sa Pilipos, chapter 1, verse 9 hanggang 10. Yun. Pilipos chapter 1, verse 9 hanggang 10. Sabi dito, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. At Ayun. sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo Jesus sa ikararangal ng ikadadakila ng Diyos. Ayun. So, sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, idinadalangin ko sa Diyos na yung pag-ibig nyo patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pangunawa. So, tingnan nyo to, no? Ang dahilan kung bakit ang Diyos nagiging huli sa buhay natin, dahil hindi kasi tayo nagmamahal sa Diyos. Okay? Pangalawa, kulang tayo sa pagkaunawa. Kaya tayo madalas na ilalagay natin ng Diyos sa huli. Yan, sa huli. Alam nyo, meron nga pangyayari eh. Ito, totoong nangyari ito ah. Hindi to kwentong barbero. Hindi to kwentong barbero. Yan. Ganito, merong nanay, meron siyang anak. Sabi niya, nagpaalam yung anak na lalabas kasama ang barkada. Okay? Ngayon, pumayag naman yung nanay. Di, eto na, dumating na ho yung barkada. Nakasasakyan sila. Okay? Yung pick-up truck. Yan. Totoo nangyari ho to pick-up truck. Ngayon, sabi ng nanay,
sabi niya, okay, sige, mag-ingat kayo. Samahan nawa kayo ng Diyos. Yung nanay siguro, maka-Diyos, kaya sabi niya, samahan nawa kayo ng Diyos. Pabirong sagot ng mga kabataan, sabi niya, ay hindi na po kasya si Lord dito sa amin. Hindi na po siya kasya kasi sa driver seat, tapos meron pa sa harap, meron pa sa likod. So sabi nung pabiro ng mga magbabarkada, doon na lang po si Lord sa likod, yung sa trunk. Yan, yung sa huling bahagi nung sasakyan. Doon merong itlog, may mga itlog. Okay? Alam nyo, parang wala lang no? Parang wala lang. Di humandar na yung sasakyan. Yan. Ano ho nangyari? Na-aksidente. Na-aksidente ho sila. So, lahat sila, critical ang kalagayan. Okay? Di nung pinuntahan na, nirescue na sila, laking pagtataka ng mga nagre-rescue, walang nabasag sa itlog. Kahit isa. Walang nabasag. Okay? Pero yung mga tao sa loob, basag ang mga buto. 'Di ba? Meron naman isang tao. Alam niyo ba yung Titanic? Alam niyo yung Titanic? Familiar kayo doon, 'di ba? Yung kauna-unahang malaking barkong ginawa ng tao na modern. Okay? Alam niyo ba ang gumawa noon, yung may utak ng disenyo noon, medyo tinamaan ng kayabangan. Yan. Alam niyo sabi niya, etong disenyo ko, matibay. Kahit ang Diyos, hindi to kayang palubugin. Nagsalita siya ng ganun. Ayun, unang pasadang arangkada ng barko, lumubog. Nahati sa gitna, lumubog. Hanggang ngayon, nakalubog. Di nga makuha-kuha eh. Marami pa namatay. So, marami pang istorya na hindi naman nalalayo sa ating panahon, maging sa Biblia, kung ikikwento natin lahat, ubos oras natin no? Pero, ibig ko lang sabihin, kapag inisip mo na hindi mo kailangan ng Diyos, yun yung totoong problema ng tao. Ang problema natin, hindi yung wala kang pera, hindi yung sira ang iyong pamilya o ang iyong relasyon. Bakit? Dahil basta may Diyos kang kinikilala sa buhay, kahit wala kang pera, okay ka. Kahit feeling mo na walang nagmamahal sa'yo or outcast ka, okay, mararamdaman mo may nagmamahal pa rin sa'yo. Ang Diyos. Tama? So, napansin ko, ang isang taong pinipiling maging maka-Diyos ay positibo sa buhay. Pero napansin ko rin na ang isang tao kapag wala siyang Diyos na kinikilala. Okay? Kasi ganito mag-isip yung tao eh. Okay? Sabi nila, naniniwala naman ako sa Diyos. Alam niyo, dalawang bagay yan. Sa Biblia, dalawang bagay. Tatandaan niyo itong dalawang bagay na to. Una, may tao na nagsasabi sa awit 14 verse 1, na nagsasabi, wala naman Diyos, sabi ng hangal. Yan. Ano ang mangyayari? Tama ba? Ano mangyayari sa isang taong walang Diyos? Pakinggan nyo. Sabi dito sa verse 1 ng awit 14, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala. Anong ibig sabihin? Tingnan nyo, ang taong walang Diyos, wala namang kakatakutan niya na kahit gumawa siya ng masama, di ba? Tapos hindi pa siya takot sa kanyang kapwa o sa tao o sa batas o sa gobyerno, tuloy-tuloy lang yan sa paggawa ng masama. Hindi kagaya ng taong naniniwala sa Diyos, kahit hindi ka makita ng pulis, magdadalawang isip ka dahil alam mo, nakikita ka ng Diyos. Okay? Nakuha nyo? Meaning, sinasabi ng Biblia, ang isang taong walang kinikilalang Diyos, magiging masamang tao yun. Magiging masamang tao yun. Okay? So, yan yung isang bagay, no? Yung taong sinasabing, wala naman Diyos. Ang tawag ng Biblia dun, hangal. Ano naman yung isa na nagsasabing naniniwala siya sa Diyos? Kasi pa pwedeng naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo naman pinapanatili sa iyong isipan yung mga katotohanan patungkol sa Diyos. Roma chapter 1 verse 28. Okay, sabi kasi doon,
They did not like to retain God in their knowledge, kaya nahulog sila sa lahat ng uri ng kasamaan. Ito, mahaba-habang listahan lang, pero ito yung katunayan na bagamat naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo siya kinikilala. Alam mo may Diyos nasa langit. Okay? Alam mo may Diyos na nasa langit, pero magbibigay ng katibayan yung kasamaan sa buhay mo na hindi ka pa talaga kumikilala sa Diyos. Sige, simulan mo sa 28. Sabi dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinahayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sige, tuloy mo. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Wait lang. So, tingnan nyo to, no? Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Okay? Ito yung klase ng mga tao na naniniwala sila sa Diyos pero hindi nila kinikilala ang Diyos. Okay? Sabi ng Biblia, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa gawaing kasuklam-suklam. Sige, tuloy mo. Sabi dito sa 29, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pagpandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Oh, pati chismis. Oh, mag-ingat. Ha? Alam nyo, ang chismis ay masama. Masama. Okay? Eto, nasa Bible naman eh. Sabi ng Biblia, yun ay katibayan na hindi ka pa kumikilala sa Diyos. Mahilig ka pa sa chismis. Buti salo kung ang pinag-uusapan ay magagandang bagay. Diba? Oh, anyway, tuloy. Yun. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, na susuklam sa Diyos, Yun. walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Oh, pati yung suwail sa magulang ha. Sige, tuloy. Sila'y naging mga hangal ng mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Last. Ito, nalalaman nila ang utos ng Diyos sa karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga ginagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Ayun. So, sino itong mga tao na to? Sila yung tao na naniniwala naman sila na may Diyos, pero hindi nila kinikilala ang Diyos sa kanilang isip. Meaning, sila yung mga taong yung parang tuloy lang sa paggawa ng masama. Okay? Pero kung tanungin mo sila kung naniniwala sila sa Diyos, naniniwala naman. Di ba? Sabi nga nila pare-paras lang naman tayong naniniwala sa Diyos. Tama? Anong pagkakaiba natin sa mga taong nagsasabing naniniwala sila sa Diyos? Tayo naniniwala din tayo sa Diyos. Sila naniniwala din. Anong pagkakaiba? Etong mga manifestation. Kasi kung talagang naniniwala ka sa Diyos, kumikilala ka. Kasi kung kikilala ka, hindi mo gagawin itong mga bagay na ito dahil alam mo, parurusahan ng Diyos ang mga gumagawa nito. Kasama doon chismosa. Okay? Kasama doon yung mga suwail sa magulang. Kasama doon yung mapagkatha ng masama. Okay? Yung sinasabi ng Biblia na marami nagsasabi, wala naman sa Biblia ang sigarilyo . Wala naman sa Biblia ang droga. Ibig sabihin, hindi na masama. Diba? Noong panahong sinusulat ang Biblia, wala pa naman nagsisigarilyo noon. Wala pa naman nagda-drugstore, hindi pa naman naiimbento yon. Pero alam ng author ng Biblia na ang tao mapagkatha ng masama. Hindi pa man ginagawa ngayon, marahil sa future gagawin. O kaya nauna na. Ano sabi ng Biblia? Mapagkatha ng masama. So, it will speak sa lahat ng klaseng magagawa ng kasamaan ng tao na noon tinuturing na karumal-dumal, pero ngayon normal na lang. 'Di ba? Yung dating masasamang bagay na noon pinandidiriyan pa ng tao, ngayon sa ating panahon normal na. Bakit? Sabi ng Biblia, nasa panahong masama tayo . Nasa huling panahon tayo. Okay? Ang masama, basahin mo nga yung Revelation 20:11. Okay? Ang masama lalo magpapakasama.
ang mabubuti lalo magpapakabuti. Alam nyo, nasa panahon tayo na madaling makilala kung sino ang sa Diyos at sino ang kay Satanas. Panahon ito ng masama, itong panahon natin. Sige, pakibasa. Sabi dito, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama. Magpatuloy sa pagpaparumi ang marurumi, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Yon. Nasa huling panahon tayo eh. Kaya ang sabi ng Biblia, kung mabuti ka, magpatuloy ka sa pagiging mabuti. Bakit? Kasi ang mabuti, lalo magpapakabuti sa panahon ng kasamaan. Ganon din ang taong masama. Pagka masama, lalong sasama sa huling panahon. Kasi marahil siguro noon, tago-tago lang, hindi ipinapakita na siya pala yung nagbibisyo na. Pero kapag dating ng panahon, lalantad din naman yun eh. Di ba? Naniniwala ho ba kayo? Wala naman sekretong hindi nabubunyag. Di ba? At least bago ka man lang lumisan sa mundong ito, lahat ng sekreto ay mabubunyag. Amen? Hindi man mabunyag, pagharap naman natin sa Diyos, harap naman tayo lahat sa Diyos, lahat ng mga sekreto natin mabubunyag. Malalaman mo rin kung sinong nagnakaw ng TV mo. Di ba? Hindi man mahuli ngayon. Di ba? Sa harap ng Diyos, magkakaalaman din. Kasi walang masama na makakataka sa paningin ng Diyos. Lahat ay paparusahan. Amen? It so happen lang talaga na ang ating Panginoon, ang Diyos, ay mahabagin. Maawain siya sa mga taong masasama. Ito din yung kailangan nating maintindihan. Ang Diyos ay nagbibigay ng tsansa sa mga masasamang tao. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa mga ngaral 8:11, ang kasalanan o ang masama ay hindi kagad hinahatulan. Okay? Teka, check natin yun ha. O ang hatol sa masama ay di agad ginagawad. Kaya naman, ang mga tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Yung palang kapag hindi kagad hinahatulan ang taong masama, kinakawilihan naman. Ang tanong, bakit naman Panginoon, hindi mo kagad hinahatulan ang taong masama? Okay? So, tingnan natin ang katuwiran ng Biblia dito sa 2 Peter chapter 3. Yan. Sabi rito, sa verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng iba. Sa halip, binibigyan niya ng pagkakataon sa ang lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa pagkakasala. Kaya pala sabi ng mga matatanda, ang masamang damo ay matagal mamatay. Bakit kaya? Sabi ng Biblia, ang Diyos kasi nagbibigay ng habag sa kanila. Ayaw kasi ng Diyos na ang taong masama, tayo gusto natin, kailan kayo mamatay itong tao na to? Tayo ganun mag-isip, tao tayo nakaka-istorbo naman talaga, pagka talagang pasaway. Tapos kilala pa sa barangay, kilala na nga ni Kap At naubos na yung record ng notebook sa barangay dahil puro blatter. Di ba, meron taong ganon? Pero magtataka ka, bakit buhay pa yan? Bakit kaya buhay pa yan? Bakit kaya yung mga taong masasama, hindi pa pinagkukuha ni Lord para itong mundo natin ay maging better place? Di ba? Alam nyo, hindi naman katiyakan yun Tanggalin mo lahat ng masama, ang mundo maging better place. Alam nyo, hindi ako naniniwala doon. Bakit? Ginawa na ng Diyos yan. Umayos ba yung mundo? Hindi naman Okay? Ginawa na ng Diyos yan. Pinatay niya lahat ng masasama sa mundo. Di ba? Yung kay Noe. Nagpadala ang Diyos ng tubig. Nilubog niya ang buong mundo. Magtataka tayo, paano lumubog yung mundo? Di ba? Paano nga ba lumubog yung mundo? Kung nag-aaral kayo ng science, madali lang naman sagutin yon. Di lahat ng ulap bumagsak. Di ba?
Yung nakikita nating hulap sa taas, tubig yan eh. Tubig na nakalutang. Ibagsak mo lahat yan, lubog talaga tayo. Lubog, walang lupa ang matitira. Okay? Kaya nga 'di ba noong creation, hinati ng Diyos yung tubig, may tubig sa baba, may tubig sa taas. Amen? Pagka pumunta ka doon, mababasa ka doon, tubig din 'yun eh. Okay? Kaya nga lang, yung mga molecule niyon, alam niyo naman, ano 'yon, low dense. Alam niyo ba yung low dense? Nag-aaral pa ba kayo? Yan, low dense. Ibig sabihin, yung mga molecule nun, hindi yung dikit-dikit. Ang tubig kasi dikit-dikit eh. Okay? Pero, ibig lang sabihin, tubig din yon. Kaya kung magtataka tayo, paano nagawa ng Diyos na pinalubog ang mundo? Madali lang. Binagsak lang naman niya yung lahat ng tubig sa itaas. Di lumubog lahat ng tao. Namatay ang lahat ng tao. Di ba kung matandaan nyo, pinagawa ng Diyos si Noe ng bangka. Barko. Bayan. Liit ng bangka eh. Bangka. Tapos pinasaka yung pares ng hayop na gumagapang. Magtataka tayo, bakit walang isda sa barko? Di ba? Hindi naman na kailangan, hindi naman sila mamamatay, tubig na yun eh. So, kaya yun, 2 elepante, isang lalaki, isang babae, yan ganon. Pati si Noe at yung kanyang buong pamilya. So, 8 tao ang naligtas, ang sabi ng Biblia. Tama? So, namatay lahat ng tao. Di bumuti yung mundo. Tama? Ang natira si Noe at yung kanyang asawa at yung 3 niyang anak at yung asawa nung 3 niyang anak. Di 8 sila. Tama? Ano nangyari pagkatapos nun? Sumama pa rin. Tama? Tingnan nyo naman yung ating paligid ngayon. Kanino ba tayo galing? Di kay Noe. Bakit sumama? Ibig sabihin, hindi solusyon yung ubusin yung masasama. So, mali yung katuwiran ng mga tao. Hindi kasi tayo nag-aaral ng Biblia eh. Pero kung mag-aaral tayo ng Biblia, makikita natin, ang Diyos ginawa na yan. Bago mo pa maisip, ang Diyos ginawa na. Nagawa na yan. Amen? Pero, naging better place ba ang mundo? Lalo nga sumama eh. Bakit? Kasi may likas na kasamaan sa tao. Marahil ngayon, mabuti ka, pero pag na-trigger yung kasamaan, amen? Lalabas. Lalabas at lalabas. At kapag hindi pinarusahan, kakawilihan. Sasanay ka sa paggawa ng masama. Kaya pagka nasanay ka na sa paggawa ng masama, ano na mangyayari? Di tuloy-tuloy na lang yung paggawa ng masama. Kaya ang solusyon dyan, kumilala tayo sa Diyos. Okay? So yun yung nag-iisang solusyon. Kumilala tayo sa Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit sumasagana ang kasamaan sa mundo natin, dahil maraming tao, 2 bagay, hindi naniniwala talaga sa Diyos. Pangalawa, taong naniniwala naman sa Diyos, pero hindi kumikilala sa Diyos. Okay? So sana, wala tayo doon. Sana tayo yung mga tao na naniniwala sa Diyos at kumikilala sa Diyos. Kailangan kompleto. Hindi ka lang naniniwala, dapat kumikilala ka din. Ibig sabihin ng kumikilala, sumusunod ka sa Diyos. Okay? Amen? So, nakuha po ba natin? Kaya sa buhay natin, kapag hindi mo talaga inuna ang Diyos, maghahari ang masama. Una, dito sa puso mo. Hindi naman magmumula yan sa labas eh. Magmumula yan dito sa isip at sa puso. Okay? Tandaan nyo, kung paanong may dilim kasi walang liwanag. Okay, di ba? Sabi nila, bakit may dilim? Kasi walang liwanag. Ganon din, may kasamaan lang sa tao kasi wala ang Diyos. Amen? Payagan mo ang Diyos tumira sa'yo, mawawala yung masama. Amen? Kaya ang taong totoong kumikilala sa Diyos, nakakaranas ng totoong pagbabago. Hindi mo madadaya ang sarili mo. Kung talagang may Diyos ka, lalayo ka sa masama dahil yon ang ebidensya ng totoong pagiging makadiyos. Hindi tayo makadiyos dahil relihiyoso tayo. Marami nga nagsisimba, pupunta sa impyerno eh. Di ba? Marami nga nagsasabi kung sino pa yung mga nasa simbahan, sila pa yung mga lakas maka-judge ng kapwa. Pero hindi mo madadaya yan kahit ikaw pa yung pinaka-relihiyosong tao sa mundo. Hindi yan garantiya na pupunta ka sa langit.
Pupunta ka lang sa langit kung tinanggap mo si Lord dito sa puso mo. Amen? So, yan ang panalangin natin. Amen? Na lahat tayong nandirito, yan mga pagmumukha natin dito, hanggang sa langit tayo magkita-kita. Amen? O, anong advice? Iwasan nyo ang paggawa ng masama. Iwasan natin, pati ako. Hindi porket, pastor, pupunta sa langit. No? Huwag ka maniwala doon. Pari, pupunta sa langit. No? Nagtuturo ng Biblia, pupunta sa langit. No? Maraming pupunta sa impyerno, nagtuturo ng Biblia. Sinabi na ni Kristo yan. Amen? Kaya ito, huwag niyong ikabilib porket nagtuturo, sa langit kagad. No? Maraming nagtuturo, gumagawa din ng masama. Iwasan natin ang masama. Ang mabuti ay gawin. Gusto niyo pumunta sa langit? Willing naman ng Diyos tanggapin tayo. Magpakabuti ka. Iwasan ng masama. Okay? Kaya sa gabing ito, alalahanin natin tong mga bagay na to. Unahin natin ang Diyos. Okay? Unahin natin ang kaharian ng Diyos sa buhay natin para maging maayos ang buhay natin. Okay? Aayusin ng Diyos yung pag-uugali mo. Aayusin ng Diyos yung pakikitungo mo sa kapwa. Maayos lahat. Maayos lahat. Okay? Pero wag lang natin iisipin, kagaya ng iniisip ng iba na ang relihiyon ay paraan ng pagpapakayaman. Okay? So, yun yung iwasan natin. At yan yung ayaw kong mangyari sana sa atin dito. Okay? Kaya nga, hindi na lang natin masyadong tinuturo yung mga bagay na yan. Okay? Ang mahalaga sa atin, tinanggap natin si Kristo at hayaan natin na baguhin tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So, yan ang salita ng Diyos. Ayan, salamat kay Ate Rich. So, paghandaan natin yung darating natin na gawain ngayong darating na kailan? 31. 31. August 31. Tama po ba? August 31. Yung time na yon, may service sa umaga at youth fellowship sa hapon. Tama ba? Yun. So, padalangin natin. Sana wag umulan. Okay? Nagre-ready na tayo. Meron ng mag-aarkila tayong sasakyan. Pinag-iisipan namin kung aarkilahin namin si Jollibee. Joke lang, walang ganun. Okay, sige, tumayo tayo lahat. Tayo ay manalangin. Ayan. Sino kakanta? Okay, sige, manalangin po muna tayo bago tayo mawit. Okay? Okay, so let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa mga mensahe mo na patuloy po na nagpapaalala sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming mauna at hindi po ang mga kung ano-anong mga bagay, Panginoon. Kahit na po marami kaming pinagdadaanan, marami kaming problema, mga bagay na kung minsan nagiging dahilan upang makalimutan ka namin. Lord, hindi nawa kami kainin ng mga alalahanin sa buhay na ito. Kundi kahit na may mga bigatin po kami, ay makatagpo kami ng kapayapaan at kasiyahan, Panginoon, sa aming mga puso na mula sa iyong mga salita at pangako. Nawa, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu ay hindi kami makalimot sa iyong mga salita. Naiintindihan po namin, Panginoon, na ang makalimutan ka ay ang pinakamalaki ng dagok sa buhay namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mahalaga ang mga salita mo. Nawa po, hindi kami mabulag, hindi kami madaya, at hindi kami mahulog sa pagkakasala na maging dahilan ng paglayo namin at pagtalikod sa iyong mga salita. Dalangin ko na ang mga kapatid po namin dito sa Baras, Panginoon, even as kami, Panginoon, doon sa Binangonan, ay maging matatag sa pananampalatayang meron kami sa ngayon. At nawa, Panginoon, mag-cause ito ng pagbabago sa aming buhay. Ano man po yung mga kasalanan na nahihirapan pa kaming labanan sa ngayon, Panginoon, ay ma-overcome na po namin. Na dahil baka maging hadlang pa ito sa aming paglago at maging dahilan pa ng pagtalikod namin sa iyo, Panginoon. I-bless mo ang mga kabataang ito. Pagpalain mo ang bawat kaluluwa na nandirito, Panginoon. Nawa, mapapurihan ka namin sa aming buhay.
Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung kakanta?
Panginoon sa ating pagtatapos sa pangwakas na pagpupuri. Huwag po tayo manghinawa sa kanyang banal na salita. Sabi po dito, purihin ang Diyos na makapapalakas sa inyo sa pamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo. Na ipinangaral ko, ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang na itago sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamagitan ng isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sa isang Diyos na sa lahat ay ganap ang karunungan sa Kanyang iukol ang karangalan magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen. Itaas po natin ating mga kamay. We pray. Lord, maraming salamat muli sa aming natanggap, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, ito po'y nagpapalakas po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang siyang nagbibigay ng kalakasan, ang iyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming natutunan, Panginoon, upang ipamuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord. Maraming salamat muli sa mga nagpahayag, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, upang matutunan namin, Panginoon, kung paano manampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, na patuloy mo po sila, Panginoon, ginagamit at patuloy mo, Panginoon, binibigyan ng kapanatagan ang kanilang mga puso at isipan, Lord. Thank you po, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat po, Panginoon, sa aming paghiwalay-walay. Lord, we pray na kayo po, Panginoon, ang siyang manguna at patnubayan mo po kami, Panginoon, bawat family, GTF family, Panginoon, binangunan, baras, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang siyang pumatnubay. Panginoon, ipinapanalangin ko din po, Panginoon, ang kapatid ni Nanay, na si Nanay Norma. We pray, Panginoon, saan man, Panginoon, siya naroroon sa kanyang karamdaman, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang siyang magmagnify, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon, anumang, Panginoon, kanyang nararanasan. Lord, wala pong imposible, Panginoon, sa iyo. At tunay, Panginoon, ang pananampalataya, Panginoon, ay may kagalingan at kagamutan, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na aming natanggap, Panginoon. Ito'y madama namin, Panginoon, hindi lang ngayon, kung hindi magpasa walang hanggan. Ito pong aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, in Jesus' mighty name. Amen. Amen.